Okay, again, good morning po and welcome ulit sa klase natin. So, yung i-discuss po natin this lesson natin for today is all about the economic and legal systems sa ating mga businesses. Okay. So, last time na pag-usapan natin that when it comes to business and trades, okay, itong mga tatlong ito, political, economic, and legal systems, have an effect doon sa ating mga transactions. Okay, maaring bawal ito, pwede sa iba, pero hindi pwede sa ibang lugar, as well as yung saan pwedeng kumuha ng resources. Okay, bakit pinapayagan dito while sa iba hindi. Okay, so iba-iba po yung mga ginagamit natin na sistema, okay, pagdating sa mga kalakaran. Okay, so ang pag-usapan natin is yung economic muna. Okay, so we'll go on to the economic system. Pag sinabing economic system, yan po yung meron tayong tinatawag na market. Okay, so we'll go on to that slide na po. Ayan. Okay. So, our objective for today is to understand how the economic systems of countries differ. Okay. Meron kasi yung mga bansa na pwede pwede yung kanilang market for all. Meron din naman yung hindi ka pwedeng bumili ng item sa isang freelancer or a private business owner. So, iba-iba po yun. Okay, so let's try muna dito sa market economy na discussion. Okay, when it comes to market economy, all productive activities are privately owned. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang mamamayan lang na naninirahan sa isang lugar at gusto mong magtayo ng isang business, okay lang. Okay, so wala naman pong nagsasabi na dapat ito ay pagmamayari ng gobyerno or hindi. Okay, okay, sinusuportahan sila ng gobyerno pero hindi sila parang kumbaga hindi sila parang dinidiktahan na ito kailangan meron akong porsyento dito or part owner ako ng business mo or ako ang may-ari ng business mo, ganon, di ba? Okay. So sa market economy, all productive activities are privately owned and production is determined by supply and demand. Okay. So meaning as a single business owner na sa'yo naman yung company or yung business na yon, okay, ikaw din magdidikta kung ano ang ipoproduce mong product at kung ano yung public demand or yung kailangang bilhin ng mga tao. Okay, later on po kasi baka mapansin natin na some of the products are forced into the market para bilhin ng mga tao at saan ba pwedeng bumili lang, dito ka lang pwedeng bumili. Pag ganun kasi meron ng intervention sa government or an entity na magdidikta. Okay, so yun yung iba naman ng usapan yon. Okay, so dito sa market economy, ikaw magdidikta kung ano ang iproproduce mo at syempre ikaw din mag-a-analyze kung ano ba ang demands ng iyong mga customer. Okay, so sa market economy, the government encourages vigorous free and fair competition. Ibig sabihin, meron din pong meron din pong naibibigay na ambag yung government, hindi naman sa financial pero doon po sa pag-manage ng competition. Okay, so ano ba yung dito? Ano ba yung sinasabi kong competition dito? Sometimes po kasi yung mga ating sellers, okay, meron yung mga
sobrang baba nilang magbigay ng presyo, kaya yung mga ibang seller na the same yung item na binebenta nila is natatalo sila dahil hindi na namin kayang tapatan yung presyo niyan. Kaya si government, minsan nagbibigay na rin siya ng tinatawag na SRP, okay, or yung suggested retail price ng bawat item para ma-manage niya yung competition dito sa market economy, okay? Kasi hindi naman niya pwedeng diktahan na ang presyo lang nitong item na to ay dapat let's say 50 pesos lang, okay? Paano kung merong seller na nagbenta ng 30 pesos dahil marami daw siyang supply, okay? So ang mangyayari is that hindi na balance yung competition. So si government, okay, nangingialam din siya pero hindi naman siya yung nagdidikta pag sa market economy, okay? So other scenario din na nangyayari yung pagiging involved din ni government when it comes to market economy is that may mga items na sinasuggest niya na bibilhin, or sinasuggest lang namin, hindi naman siya sinasabing dinidikta niya na dito mo bilhin. Okay, sinasuggest niya na mas magandang bilhin mo yung item sa mga ganitong store, okay, kaysa doon sa mga under the table na transactions or yung parang hindi legal, okay, kung tawagin nila, okay. One good example of that is yung pagbenta ng the same item, okay, wala nang nagbago, the same item, pero yung legit na seller na meron siyang store or meron siyang parang kumbaga kilala yung business niya ng government is that nagbibigay siya ng resibo. And then syempre pag may resibo, patunay din yan na nagbabayad din siya ng tax na part nung value ng item or yung price ng item is nandun na yung tax, okay. So let's say meron daw isang seller, okay, so the same item binebenta niya rin pero hindi siya nagbibigay ng resibo, okay. Makukuha mo yung item in a cheaper price pero walang resibo, okay. So paano naman na yung mga mga businesses na nagbibigay ng resibo dahil talagang nagbabayad din sila ng buwis, okay. So si government sinasabi niya mas okay na bumili kayo sa ganitong mga store dahil syempre bukod po dun sa being a law abiding citizen na nagbabayad ng buwis, meron din kayong benefit na tulad na lang ng what if meron kang problem with the item at gusto mong ibalik, may patunay ka na meron kang proof of transaction, okay. Pero kapag walang resibo kasi maaring i-deny ka na lang na hindi namin benta yan or walang nangyaring transaction kasi walang patunay na legal document, okay, like yung resibo. Okay, so yun. Hindi naman nangingialam talaga na persahan si government pagdating dito. Okay? So, next naman po is meron din naman po tayong command economy. Okay? Pag sinabing command economy, the government plans the goods and services, quantity and price, then allocates them for the good of society. Ibig sabihin, sa command economy, ang nagdidikta kung ano ang iproproduce na items, gaano karami, magkano yung item na yan, ay si government, hindi yung mga business owner. Okay? Kasi si government, siya na rin nang nag-allocate noong mga resources na yon. Okay? So, tulad na lang ng kapag diktatura yung ating government, okay? Pag sinabi niya na okay, sa
parteng Pangasinan, ang iproproduce nyo lang na product dyan ay mostly agricultural goods. Yan. Kailangan makapag-produce kayo ng 100,000 sack of rice sa ganitong duration. Okay. Pag ganun, command economy na yon. Okay. Kasi siya na yung nagplano ng lahat kung ano yung gagawin, ilan yung gagawin na product, okay? Tapos sasabihin niya rin, okay, ang magiging presyo ng item nyo lang, dapat ganito lang. Okay? So, parang utos, kumbaga. Kaya nga tinawag na command economy. Okay? And in this economy, all businesses are state-owned. Ibig sabihin, yung mga natin, mga local government units have an intervention in all businesses na nasa ating mga paligid, okay? Kahit na sabihin mong magpatayo ka ng sari-sari store, okay? Ang doon, ang kinaibahan nun is hindi ikaw yung maglalagay ng mga item doon. Hindi na. Ikaw yung maglalagay ng item pero hindi ikaw yung nag-decide kung anong ilalagay mo doon. Kasi hindi naman ikaw yung may-ari. Okay? State-owned po yung business pag ganun. Okay? Pag sinabi, okay, ang bebenta mo lang puro necessity lang ng mga tao. Okay? Pag ganun, syempre, sunod ka na lang. Okay? So, this is historically found in communist economies, okay? And in this economy, no incentive for individuals to look for better ways to serve needs, okay? So, yun lang naman po yung problema dito, okay? So, wait lang, paano ba ito, yan ako na lang kasi okay. So, no incentive for individuals to look for better ways to serve needs. Okay. Ibig sabihin, wala pong yung other choice, yung mga tao pagdating dito sa command economy. Okay? So, pag sinabing dito ka lang bibili, okay, ito lang yung mabibili mo doon sa store na yon. Okay. So, paano na lang kung hindi kasya yung yung inyong pera doon sa presyo ng item na nandoon? You don't have any alternative, okay? So, hindi ka na makapag hanap pa ng iba pang store or hindi ka na makapag-avail ng almost the same na item, okay, or yung alternative item, okay, bukod doon sa binibili mo, okay. So, wala pong better ways to serve the needs of the individual na kukuha ng item. Ganun po yung command economy. Yun nga lang, ang advantage po ng command economy is that kontrolado mo yung yung market, okay? Ibig sabihin, the supply, the demands is almost equal, okay? Kasi alam nila kung ilan ang na-produce, unlike kapag sa market economy, maaaring marami ang nagbebenta, okay? Sobrang dami ng supply, okay? Na tipong nasasayang lang yung mga ibang sobrang supply pala. Yan. Okay? At saka syempre kapag din naman, what if walang gustong mag-produce ng product? Okay, anong magiging problema pag walang gustong mag-produce ng product? Sobrang konti ng supply, at kapag sobrang konti ng supply, maaring maka-experience po tayo ng tinatawag na
yung monopoly. Okay? Bakit? Kasi maaaring iisa lang ang pwedeng mag-produce. Yan. Walang ibang choice yung mga tao kundi doon lang makakabili. At kapag syempre, pag privately owned yung monopoly na yun, okay, pag ano ang sinabi nung business na presyo ng item, sunod na lang yung mga kanyang consumer. Okay. So, yun lang naman po. Maiiwasan natin ang monopoly pag dito sa command economy. Okay? Kasi syempre ang nagsasabi is yung government. Okay, kontrolado ng government yung supply and demand ng mga products. Okay. So, meron din naman tayong mixed economy. Okay? So, wait lang. Sa mixed economy naman po, some sectors are privately owned, okay? Some are government okay. Some are government owned din, okay? Privately owned and government owned. Mayroon tayong na-experience na ganito dito sa Pilipinas. Okay? Okay. So, pag sinabing privately owned and government owned ang mga sectors na yan, merong may mga businesses na ina-avail ang mga tao na ang nag-produce ay government. Meron din naman mga services na binibili rin naman natin sa hindi naman government owned na sector. Okay. Let's say itong utilities. Okay? Utilities are sa Pilipinas ay mixed economy yan. Okay. Privately owned yung mga telecom natin. Okay. Yung Globe, Smart, or PLDT, telecommunications yung mga yan eh. Nandyan na rin yung internet natin na iba-iba yung pwede nating pagkunan ng internet connection or yung kung tawagin natin sila ay internet service provider. Okay? We have Converge, we have USAT, we have the telecommunications din na iba. Okay? So, those are privately owned company. Okay? So, hindi naman natin yan masasabing hawak ng gobyerno yung mga ISP na yan or internet service provider na yan pagdating sa utilities natin na communications. Pero meron din naman tayong utilities na government owned. Okay? Yun nga lang meron pa ring mga company na private sila pero kumukuha pa rin sa government owned na sector. Okay, let's say yung yung ating yung electric or yung kahit na yung tubig na lang. Ayan, yung tubig. Okay? So water supply sa bawat bayan. Okay? We have Dagupan City Water District, we have Mangaldan Water District, ano pa ba yung mga iba dyan? Hindi ko alam sa iba eh. Okay? Pero yung mga yon, those are government owned. Okay? Ibig sabihin, that is for public use at yun lang yung pwede nating pagkunan. Okay? Not unless na gusto mo is kumuha ng utility na yon into a private sector, maaring may dagdag lang naman na konti. Okay. So, itong mixed economy na experience natin dahil sa
Wait lang po guys. May nagtatanong kasi kung ah, okay, sorry for that. Yan. Okay, so yung sinasabi ko kanina. Yan, na-experience natin tong privately owned and government owned na business na halo sa Pilipinas. Okay? So, once common in developed world, less so now. Okay? And ano kasi, sa ngayon, most of our utilities are parang kinukuha na rin natin siya as privately owned na rin kasi may mga times na hindi tayo satisfied sa government owned na businesses. Okay, tulad na lang nung utilities natin ng tubig, di ba? Okay, sa sobrang dami ng sinusupplyan nila, mahina yung water pressure, kaya ang nangyayari is we are availing yung mga yung Jetmatic, mga ganon, 'di ba? Para sa atin na lang yung supply ng tubig. Okay, yun nga lang, dagdag presyo lang sa electric bill natin. Okay, kasi syempre Jetmatic gumagamit din yan ng motor eh. Okay, so noon kasi kung bakit most of the sectors are government owned dahil hindi kaya ng mga tao na i-sustain yung sarili nilang supply. Okay, mga business owner noon na nahihirapan sila pagdating sa sa pag-market dahil nung panahon ng kakatapos lang ng giyera, hindi naman ganun kalakihan yung resources ng mga tao. Pero kaya si government tinulungan na lang nila yung mga sinasakupan nila, okay, by giving this government owned facilities or sectors na pwedeng sila na lang ang pagkunan. Okay, so pero sa ngayon, most of the services na ina-avail ng mga tao ay privately owned na. Okay, so ayan. Government may aid troubled firms. Ayan na po yung sinasabi ko. Maaaring ang purpose lang naman po ng itong government owned sector na to, or ina-avail as government owned na sector, is para matulungan yung mga businesses na medyo may problema pagdating sa management ng kanilang negosyo. Okay, one good example of that is yung ito, kulang pa kasi yung research ko kasi kaya halos ayaw ko rin namang magsabi. Okay, yung doon po sa Meralco. Okay, Meralco is dati government government owned. Okay, pero before pa siya naging government owned, private siya. Okay, so hindi ko na maalala kung sino yung may-ari ng Meralco noon. Okay, pero noong
nagkaroon ng problema pagdating sa management ng resources ng Meralco, okay, mostly financially, binili ito ng gobyerno, okay, para ma-save yung company na yon at makapag-produce pa rin ng electricity sa Maynila, okay, until such time na na-realize na rin ng mga tao na okay, kaya nang mag-survive nung company, okay, dahil sa tulong ng gobyerno, dahil binili ito ng gobyerno, until binili ulit or binigay ulit yung ownership ng Meralco doon sa private entity na yon, okay, hindi ko nababanggitin kung sino man yon, naging private ulit siya, okay, so meaning from private, nalulugi, binili ng gobyerno para matulungan ito at mapababa yung presyo ng kanyang services sa mga tao, okay? Until okay naman na, ibinalik na sa private ulit. Okay. So, privately owned ang ating privately owned ang ating mga yung Meralco. Yan. So, yun lang naman yun. Nag-aid lang sila doon sa troubled firm na tulad na lang ng Meralco. Okay. So, punta naman po tayo sa usaping legal systems. So, kanina, napag-usapan natin yung economic systems. We have the market economy, the command economy, at saka yung tinatawag natin na mix. Okay. Yung halo. Diba? Okay. Sa Pilipinas, halo ang ating economy. Okay. So, ayan. Next, legal systems naman po tayo. Okay. Sa legal systems, our learning objective for this discussion is to understand how the legal systems of countries differ and yung mga batas na pinapatupad nila. Okay. Bakit dito ang sinusunod yung mga religious sector? Bakit dito ang sinusunod yung mga yung mga group of people? Okay, ito naman isang tao lang ang sinusunod nila, na tipong parang hari. Okay. So, in legal systems, rules or laws that regulate behavior and it process through which laws are enforced. Okay, pinag-iisipang mabuti yung mga batas, okay? So, redress of grievances and influenced by prevailing political systems, okay? Sa atin, dito sa Pilipinas, yung mga batas natin ay nabubuo yan at pinapasa yan sa iba't ibang level muna bago talagang gawing batas. Okay? So, some of the laws din na i-experience natin ay dahil na rin sa mga nagdaang scenario na parang nangyari. Kaya nabuo itong batas na to kasi may nangyaring ganito. Yun. Okay. So, sa ano po natin, sa ating pagpapatupad ng batas, meron po tayong mga iba't ibang klase ng law. Okay? Ayan. So, punta naman na tayo dito. Okay? So, ano ba yun? Batas, law, rules. Okay, almost the same yung mga terminologies, 'di ba? Pero makikita natin na pag sinabing legal systems, sakop niya mostly yung sakop niya yung lahat ng usapin ng batas or yung mga protocol kung tawagin nila din. Okay? The same din naman yung concept ng mga yun internal control, protocol, rules, laws, the same lang ang kanilang purpose, okay? That is to manage yung kung ano man yung kanilang
kung ano man yung kanilang purpose kung bakit sila binuo. Okay? So, bawal pumatay. Bakit? Okay. Kasi syempre, bawal kumitil ng buhay. Mga ganon-ganon. Okay. Sino nagsabi? Okay. Saan ba ito makikita? Ano bang patunay na bawal ito? Okay. Doon na tayo sa usapin ng law. Okay. So, we have different legal systems. Okay. So, sa Pilipinas, we have combinations ng mga to, pero may mga places din naman na na isa lang yung sinusunod nila. Okay. Unahin na lang natin itong common law. Okay. Pag sinabing common law, these are tradition, precedent, and custom law. Okay. And this is more flexible than other systems. Okay. Pag sinabing tradition, nakasanayan, di ba? Okay. So, batas kasi nakasanayan na. Okay. Tulad na lang dito sa sa Pilipinas. Okay. Ito may mga times na nakakalimutan na rin natin, pero yung pagmano. Okay. Ano 'yun? Common law, civil law, or theocratic law? Okay. Syempre common law 'yan. Kasi tradition 'yan pagbibigay ng respeto sa mga nakakatanda doon sa sa place na pinuntahan mo, may nakita ka na mas matanda sa iyo, or pagbigay din ng respeto doon sa taong 'yon. Okay? Common law lang 'yon. Okay? Tradition 'yun kasi Okay? So, flexible din 'yan sa other systems kasi oo, Pilipino yung gumagawa yung pagmano. Pero pag napunta ka ng ibang bansa, hindi na pagmano. Okay? Kapag magbibigay ka ng respeto, maaring handshake. Okay? Pero ngayon, syempre, meron tayong dinaranas na pandemya, yung ganong klaseng tradition, yung pagmano, sinasantabi muna natin. Okay? Pero what if walang pandemic, tapos pumasok ka sa isang lugar, or meron kayong family reunion ng inyong angkan, ano yung tingin mong magiging reaction ng mga tao pag hindi ka sumunod dito sa common law? Agtante namin kana, or hindi niya alam magmano, hindi niya alam magbigay ng respeto, or what? Okay? So, may impact pa rin itong common law na to. Okay? So, others din naman na itong common law na to is na experience na lang natin sa kinagawian. Okay? Like yung nasanay na tayong hindi ko mahanap yung tamang word. Isipin ko muna, guys. Okay. So, okay. Nasanay na tayong magbigay ng yung token something, alay, mga ganun. Okay. Common law, 'di ba? Nagpagawa ka ng establishment, bahay, building man 'yan, meron ka daw alay. Okay. Magpapadugo ka ng manok doon, or kung ano man yung alay mo doon. Okay. Meron ding blessing, mga ganon. Okay. Traditions yung mga 'yon. Oo. Okay. Nakasanayan na lang na kailangan pag ganito dapat meron kang gagawin. Okay. So that is common law. Okay. Pag sinabi ring civil law, these are laws organized into codes. Okay. Ito yung batas na na pinapatupad talaga natin, na hindi siya flexible. Okay. Less adversarial. And then ang natin dito sa civil law is it is meant for all. Okay. Tulad na lang ng kunwari,
bawal magnakaw. Okay? Hindi naman yun common law. Okay? Civil law yun. Kasi talagang bawal naman magnakaw. Pagkuha ng resources ng ibang tao is bawal. Okay? So, yung mga RA, blah, 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 number, kantora. Okay? Civil law yung mga dun. Okay? Kasi, nabuo ito para sa sa benefit ng lahat. Okay? Hindi po ito yung nakasanayan na lang. Okay? Ano ba yung mga batas na alam natin? Okay. Tulad na lang ng kunwari. Wait lang. Okay. So, tulad na lang po ng ah batas na yung yung para sa graft and corruption. Ayan. Hindi yun law na ipinasa dahil tradisyon na. Hindi. Okay. Binuo yung law na yon para maiwasan po natin yung mga namumuno sa atin na ginagamit yung resources na para sa lahat para sa kanilang sarili lang. Okay? So, yun. Civil law yung mga yon. Okay? Another din naman, kung hindi naman masyadong seryosong usapin pagdating sa politika, iwas muna tayo doon. Civil law na sa bakit kapag mag-aasawa ka, kailangan mong mag-submit ng Senomar. Okay. Para maiwasan po na may asawa ka na nga, mag-aasawa ka pa ng iba. Diba? Not unless na legal yun sa inyong religion. Okay? Pero sa natin, sa most of the religion kasi dito sa Pilipinas is nasa tayo, Katoliko tayo, or meron din naman yung mga religion na talagang isa lang dapat. Okay? Isa lang yung asawa mo. Okay? So, yung civil law natin is naipatupad nila na okay, dapat kapag mag-aasawang tao, kailangan niya mag-submit ng ganitong document. Okay? Pag nakasal naman na sila, kailangan ulit baguhin yung details nung partner nila, yung babae. Okay? As well as the marital status. Okay? Para lahat ng mga documents din ay in line doon sa changes na yon. Nasa batas yun. Oo. Okay? So, naipatupad yun dahil syempre para doon sa benefit ng lahat. Kayo ba, gusto niyo bang mag-asawa ng meron na lang existing na asawa tapos di niyo alam? Syempre, magdadalawang isip din kayo. Not unless na masyado kayong in love doon sa Okay, next, theocratic law. Pag sinabing theo, ayan na, yung usapin na naman, religion yan. Okay? So, these are law that came from religious teachings. Okay, this is based on religious teachings. Okay, most common of this is the Islamic law. Okay, tulad na lang po nung pwede ka mag-asawa ng marami as long as kaya mong i-sustain yung pangangailangan ng inyong magiging pamilya. Okay, so
Okay. So, others din naman na na theocratic law is that kunwari sa ah ano ba yun dito? Yung sa hindi ko na alam kung yung religion na I think Jehovah's Witness. Okay? Sa Jehovah's Witness, they are prohibited to celebrate birthdays kasi nasa Bible na yung birthday is na ang origin niya is doon sa sa pagpatay kay John the Baptist. Okay? Si yung nag-birthday, hiniling niya yung ulo ni John the Baptist on a silver platter. So parang daw siya, pagan tradition siya. Okay? So hindi talaga siya yung hindi talaga siya nag-exist yung birthday na yan, and ginawa lang ng mga tao para sa tradition nila na mag-celebrate nung birthday. Okay, pero nag-birthday ka pero walang celebration. Yun. Theocratic law yun. Okay? So i-relate natin yun. Yung pag-birthday bawal sa ganitong religion pero pwede sa iba. Okay? Saan galing yung pwede sa iba? Okay? That is a common law. Okay? Yung tipong pag nag-birthday ka, kailangan mong maglibre. Kailangan mong magpakain, mga ganun. Common law yan. Okay? Wala naman sa civil law na kapag hindi ka nagpakain, ikukulong ka. Hindi yun. Okay? So, iba-iba po yung ating mga legal systems. Okay? Siguro kung sakaling makaka-experience kayo ng mga bawal at hindi bawal or dapat gawin sa isang scenario, maiisip niyo tong anong klaseng legal system to? Common law, civil law, theocratic law. Mga ganun, 'di ba? Okay. So hindi ko lang alam kung kung hindi ko sure kung tama yung sinabi kong religion kanina, Jehovah's Witness. Ewan ko lang kung merong Jehovah's Witness din sa inyo dito. Okay? Yung mga iba rin naman tulad na lang ng theocratic law na sa isang pulong, hiwalay ang babae at lalaki doon sa place na pag-aaralan nila. Ayan. Okay? Kasi para maiwasan din yung distractions, okay? Iwanan mo rin yung other items before ka pumasok doon sa lugar na yon. Okay? So, yun po. That is theocratic law. Hindi naman po yun civil law na may sa government merong may nakasaad sa batas na bawal yung ganun. Okay? Or pwede yung ganun. Okay. So, I hope naintindihan nyo itong common law, civil law, and theocratic law. Okay? Meron din naman tayong tinatawag na contract law. Okay? Contract law governs the enforcement of contracts. Okay? Meron po itong combination ng common and civil law. Okay? Pag sinabing contract, parang agreement ng both party. Okay? So meaning, yung kinalaman ng common law is that contracts are very detailed with all contingencies spelled out. Okay? Yung mga what if. Okay? Yung tipong what if nangyari ito? Anong mangyayari? Okay? So, medyo dapat flexible siya. Sabi nga natin, ang common law is flexible. Okay? So, sa contracts, meron tayong mga tinatawag na breach of contract or yung mga if the person involved in this contract denies something. Okay? Yung
yung nakasaad doon, that is just a common law. Okay? So, this is more expensive and can be adversarial dahil syempre if flexible mo yung kontrata kailangan merong may mga uh, may mga contingency plans ka, okay? Meron kang mga may experience na error, okay? At ano ang gagawin mo sa mga ganon? So, common law yun. Okay? Meron din siyang civil law that the contracts tends to be much shorter and less specific. Ibig sabihin, direct po yung direct po yung mangyayari, pero hindi siya direct to the point na ito lang yung pwede mong gawin. Okay? Civil law siya dahil sometimes inilalagay din naman po natin ito into higher level of authority na kapag nag-breach of contract ka, maaari kang makulong. Okay? So, some of those are yung kunwari, hindi ko alam kung ano na yung batas na yung kapag umutang ka, hindi ka nagbayad, mga ganon. Meron na yun merong batas na ganon. Okay? So, maaaring ma-experience natin yung part na yon dito sa contract law. Okay? Tulad na lang na ng kumuha ka daw ng sasakyan. Ayan. Installment. Okay? Doon sa kontrata, namili ka kung anong klaseng agreement. Okay? 1 year to pay, 2 years to pay, 3 years to pay, 10 years to pay, depende na yan. Okay. Depende rin yung magiging interest sa bawat choices mo na pagpipilian doon. That is a common law. Okay? So, flexible siya. Okay? Meron ding contingency na kapag late kang nagbayad or kapag on time kang magbayad, libre na yung last month. Okay? Pero kapag late kang nagbayad, may dagdag interest. Okay? That is a common law. At kapag na-breach mo yung mga contract na yun, meron tayong makukuhang part ng civil law na kung saan papasok na yung nandun na talaga sa batas. Okay? Maaring kunin yung property mo, maaring ikulong ka kung sakali man na tinakbuhan mo yung kontrata na yon. Okay? So maraming maaring output nitong contract law na to. Okay? So pagdating sa usaping contracts, the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods or CISG, okay? So itong entity na to, this establishes a uniform set of rules governing certain aspects of the making and performance of everyday commercial contracts between sellers and buyers who have their places of business in different nations. Okay, sila yung nagmamanage ng mga buyer and seller. Okay, so ano ba yung pwede at hindi pwede? Okay, so sila yung nagsasabi doon. Okay. Tulad na lang no ngayon. Okay. Wala pa naman tayong for sale na COVID vaccine. Okay. All of the the vaccines are given to us by the government. Okay. Wala pa namang private entity na nagbebenta ng vaccine, 'di ba? Okay. Hindi ko lang alam kung meron kayong alam. Okay. Kasi pag nangyari na 'yon, parang na siya, private na yung pagpapavaccine. Okay, medyo mahal na. Okay, mahal na yung vaccine. Okay. Sa ngayon libre. Okay. So this applies automatically to all contracts for the sale of goods between different firms based in countries that have ratified the convention. Okay. So unless the parties opt out. So meron tayong mga times na ang mga goods natin are
ano ba yun, yung goods na ina-avail natin ay merong batas na ipinataw doon para masunod natin yung pagbili or pag-acquire ng goods na yon. Okay? Sa mga ibang bansa, ito na lang, may mga na-experience tayong balibalita na legal na daw ang marijuana sa kanila. Oo. Okay, hindi ko alam kung anong mga bansa yung mga yun. May mga bansa na legal ang marijuana. Pero dito sa Pilipinas kasi, tinuturing natin yung marijuana as bawal na droga. Okay? But, sa ibang bansa na pinayagan na ang pag-ingest ng marijuana to treat yung mga ano ba yung sakit na yung parang feeling mo is kailangan mo pang magpapayat kahit na sobrang payat mo na. Okay, meron yun merong sakit na yun, hindi ko na alam kung anong sakit yun. Okay, so para magamot yung mga taong yun, pinagtitake sila ng small amounts lang naman nung marijuana, and itong pag-acquire ng marijuana na to is kailangan merong prescription. Okay? Kasi kung sobra din naman ang tinake nung pasyente or walang prescription at mabibiling mo lang sa iba or sa kung saan yung marijuana na yan, madaming addict, di ba? Maraming magiging addict doon sa Okay? So, yun po. Pinagbabawal or may mga contracts in the sale of that good. Okay? Same goes to liquors. Ayan. Sa atin dito sa Pilipinas, so pwedeng bumili ng alak pag nasa legal age ka na. Yun lang naman yun. Contract yun Okay? Pero kapag hindi ka pwedeng bentahan. Okay? Sa mga 7-Eleven, ganun Kapag bumili ka ng alak or sigarilyo or anything na pang adult siya, okay, hanapan ka ng ID para mapatunayan na nasa legal age ka na. Okay? Pero kung wala, then di pwede. Okay, so that is the contracts for the international sales of goods as an example lang naman. Okay. So, ito naman po na usapin will be discussed by next meeting po. Okay? Continuation pa rin ito ng legal systems natin, pero naka-focus na siya sa property rights and corruption po. Okay? So again, I hope you learned something po sa discussion natin about laws at saka economy. Okay? So, if may question man po kayo, you can message me or what. Pero kung wala, I hope you learned something po, and thank you for the time. Okay, and have a nice day po.